Hallelujah, Lord God. Let us worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome in this place. Oh Lord, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, wala kang katulad. Holy Spirit, Holy Spirit, hallelujah. Oh Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, napakasarap mapuri sumamba sa iyo, dakilang Ama. Lord God, sa pamamagitan ng aming pong pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Lord God, ang iyong pong presensya ay aming pong nararamdaman. Sapagat ito ang iyong pong kalooban, dakilang Ama, na lagi kayo namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lagi kami magpasalamat sa iyo. Lagi namin dakilahin ang iyong pong pangalan, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, alam po namin, dakilang Ama, there is power in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, rabababa, siki, rararararara. Oh, rararararara, siki, rararararara. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Dakila ka po, Panginoon. Lord God, alam po namin, Panginoon. Bago pa magsimula ang gawain ito, dakilang Ama, ang iyong pong presensya ay naririto na, dakilang Diyos. Upang ang lahat ng darako sa lugar na ito, Panginoon, kung meron man silang suliranin, dakilang Ama, mararanasan po nila ang katugunan, Panginoon. Kung meron ng lulupaypay, dakilang Diyos, ang mararanasan po nila, Panginoon, kaligayahan na buhat sa iyo. Kung meron naguguluhan, dakilang Diyos, ang mararanasan po nila ay kapayapaan na buhat sa iyo, Panginoon. Hey Lord, maraming pong salamat. Sapagkat kami po'y naniniwala, dakilang Ama, sa iyo pong salita. Yung po sinabi mo sa aklat po ng Matthew 18, Panginoon, verse 20, dakilang Ama, na kung saan naroon ang 2 o 3 na nagkakaisa sa iyong pangalan, ikay nasa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah, Lord God. Salamat, salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At patuloy kaming sasamba sa iyo. Patuloy kaming aawit sa iyo, dakilang Ama. Upang kami, O Diyos, ay mabusog, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige, awitin natin yung kamo, Holy Spirit. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, namnamin po natin ang awiting ito. Spirit, You are welcome here. yes. Flood this place and fill the Atmosphere. Yes, hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Your presence, Lord, Holy Spirit,
Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Yes, amen. Hallelujah, Lord. Yes. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Namnamin natin yung lyrics ng awitin. Once na ang banal na Espiritu kasama natin sa ating pong kalagitnaan. Ano po ang gagawin po ng Holy Spirit? Ma-overcome po natin by His presence. Kaya anuman ang problema nyo, dumapo kayo dito, glory to God. Ang sabi ng awitin, once na tayo pinapuspos ng banal na Espiritu, walang problema ang hindi magkakaroon ng kalutasan. Walang suliranin na hindi magbibigay ang ating Panginoon ng kaparaanan. Kaya kinakailangan nating namnamin yung banal na Espiritu. Na yan ang may kapangyarihan na kung saan ay magbigay sa atin ng mga kaparaanan. Kaya atin laging nasahay na tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, lagi ka po naming welcome. Holy Spirit. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, amen, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Glory, God is what our hearts Long for to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Lord God. Yes, amen, amen. Spirit, You are welcome. welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, Panginoon, kilala mo kaming lahat na kailangan. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa po sa amin na lagi pong magpakumbaba sa iyo pong harapan. Sapagkat ang kailangan mo po, O Diyos, ay merong humble spirit. Upang ngayong banal na espiritu ay makakilos sa amin pong kalagitnaan. Lord God, sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng Santiago, chapter 4, 6, and 7, Panginoon. Ikaw po'y Diyos na mahabagin, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, napopuot sa mga hambog. At ang sabi mo sa verse 7, Panginoon, humble yourself into the eyes of the Lord. Resist the devil, and the devil flee from you. Lord, sapagkat totoo, Diyos, minsan hindi ka makakilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sapagkat minsan meron kaming kayabangan. Meron kaming kataasan, Panginoon. Pero Lord God, ikaw po ay may salita, Panginoon, sa verse 10. Lord God, kung kami po, Panginoon, magpapakababa sa iyong paningin, dakilang Ama, itataas mo kami, Panginoon. Itataas mo kami sa takdang panahon, dakilang Ama. Sapagkat bilang kami po yung mga anak mo, dakilang Diyos. Panginoon, kami po, O Diyos, ay tinubos mo na, dakilang Ama. Binayaran mo na, Lord God, ang lahat ng aming po mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord God, lagi po naming aalalahanin na doon sa krus, Panginoon, pinagtagumpayan mo ng lahat, dakilang Ama. Kaya Lord God, ang nais mo lamang, dakilang, ay sumunod sa iyo. Ang nais mo, dakilang Ama, patuloy na hanapin, Panginoon, Lord God, ang iyong mukha, Panginoon. Lord God, tulad po ng awitin, Panginoon, the more I seek you, the more I found you. Kaya Lord God, kung lagi ka naming hahanapin, Panginoon, siguradong sigurado, Panginoon, matatakbuhan ka namin, Panginoon. Lord, salamat, salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God. The more I found you, the more I love you. Kaya Lord, ang nais mo, dakilang Ama, na ang bawat isa po sa amin ay patuloy na umibig sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, ikaw po unang umibig sa amin, dakilang Diyos. Kaya Lord God, magagawa po namin, Panginoon, na umibig sa aming kapwa. Panginoon, kung aalalahanin po namin na ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Sapagkat totoo, Panginoon, kaming lahat ay magtatagumpay sa labanan kung patuloy po namin susundin ang iyong mga salita. Kaya Lord, salamat po. Salamat po sa lahat ng iyong anak na naririto, dakilang Diyos. At Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu,
Bubuksan mo ang kalapong mga puso. At yung tumanggap, Panginoon, ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Tatanggapin po nila ang bawat mensahe mo. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon. Lord God, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita ang may kapangyarihang magbago sa aming pong buhay. Kaya Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na sa aming pong kalagitnaan, ito po ang number 1 na aming pong mitiin. Ng aming puso ay maging bukas sa iyo. Na ang aming pong puso, Panginoon, ay laging nakikipag-ugnayan sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat ang nais mo po, O Diyos, isang pusong malinis. Sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya. Sino ang higit na nakakaunawa? Tanging ikaw lamang, O Yahweh. Kaya Lord God, dalangin ko po na sa oras na ito, matakbuhan mo, O Diyos, ang bawat isa po sa amin na may puso, Panginoon, na malinis, dakilang Ama. Sapagkat hindi ka tumitingin sa aming magagandang kasuotan. Hindi ka tumitingin sa aming pong magagarat na kikintabang alahas. Kung hindi ko po yung number 1, tumitingin ka sa puso ng bawat isa. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maitaas. Ikaw po ang patuloy na maparangalan. Ikaw po ang patuloy na madakil at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Lord God, sige po. God bless you po. Marami pong salamat sa ating po mga awit na hindi po napapagod. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. At nakakatuwa po dahil ang ating po mga awit, sila po ay nasa Green Hills kahapon. Kaya masasabi nyo, dahil sila puspos ng banal na Espiritu, hindi sila nakakaramdam ng pagod. Kaya talagang totoo po na kapag ikaw po'y mananatili sa presensya po ng ating pong Panginoon, hindi mo mararamdaman ng pagod sa paglilingkod dahil ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya salamat po, palakpakan po natin yung pong ating pong music team. Glory to God, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo nga po ang ating pong Diyos, siya po nagbibigay po sa atin ng lakas. Kaya ngayon sinabi sa aklat po ng Pilipos 4:13, hallelujah, Lord God. I can do all things through Christ who strengthen you, who strengthen me, who strengthen us. Kaya tayo pong lahat, ang ating pong Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Amen po. Glory to God. Hallelujah. At ngayon po tayo po ay nasa last Sunday of the month. Amen. Ito na po yung pong pagpasok po sa kung saan yung ating pong nanamnamin. Glory to God. Yung pong mga nakatala sa Biblia. Sige po, tumayo po kayo. Glory to God. Humanap po kayo ng mga tao na inaakala nyo ngayon ang nakita. Amen. O mga kapatiran na na-miss nyo. Glory to God. I-welcome nyo po sila. Batiin nyo sila. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tumayo po kayo. Glory to God. Humanap po kayo ng 7. Sige po, tumayo po kayo. Humanap po kayo ng 7 katao. Batiin nyo. I-welcome nyo. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Iparamdam nyo yung pag-ibig. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo po kayo. Pagpagin nyo po yung pong nasa ilalim po ng inyong mga paanan. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Di ba napakasarap pagka ating pong i-welcome ang ating pong mga kapatid at ating babatiin. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Amen, amen. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat na ipaparamdam po natin yung pag-ibig natin sa ating pong mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah.
Ayan po, okay na po? Nakaupo na pong lahat? Amen. Di ba napakasarap pagka atin po nakakamayan ng ating pong mga kapatid? Kung ano po yung pong ating pong nararamdaman na pag-ibig, kapag kumamay po sa ating pong kapatid, dadaloy po yung pag-ibig. Amen. Praise God. Kaya po tayo nakapag-welcome dahil tayo po'y punong-puno ng pag-ibig sa ating pong puso. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ngayon po ay araw po ng Sunday. Ano po ang i-celebrate po ngayon? Glory to God. Hallelujah, Lord God. Palaspasan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Okay lang malimutan dahil hindi na tayo after doon. Amen. Tayo po ay laging ang ating pong puso ay lagi po nakatuon sa ating pong Panginoon. Dahil hindi po lamang tuwing palaspasan po natin, Lord God, na kung saan ay pupurihin ng ating pong Panginoon. Nagpapaalala po lamang ito, glory to God, na talagang totoo na mayroong mga dapat nating alalahanin. At sabi ko nga po, dahil alam po natin, doon po sa ating pong dating buhay, glory to God, alam po natin na kapag tumuntong na po, yung pong, kung tawagin po yung Ash Wednesday, yun na po yung simula ng parang naaalala ng paghihirap. Pero sa atin po, hindi po lamang tuwing Ash Wednesday. Araw-araw po, aalalahanin po natin yung paghihirap ng ating pong Panginoon. Araw-araw, aalalahanin po natin na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Amen. Para sa lahat po ng tao. Upang maunawaan ng lahat ng tao na ang ating pong Panginoon na pagtagumpayan niyang lahat. Amen. Kaya ito po yung napakahalaga po. Na kaya po ito lamang po ay kung saan ay inaalala, baka meron pong nakalilimot na. Glory to God. Na kung saan ay maalala po natin, ano ba yung pong mga kahalagahan nung isinasagawa na kung saan ay Palm Sunday. O kung saan araw ng palaspasan. Sa atin po, ang tawag po dito sa mundo, dito po sa Pilipinas lang po ata to, yung pong palaspasan. Pero sa buong mundo, ito po tinatawag na Palm Sunday. Ibig sabihin po yung pong pag-alala na kung paano ang ating pong Panginoon, glory to God, doon siya po pumunta na doon po sa Israel, sa Jerusalem, para po isakatuparan yung propesiya, yung ibinigay na atas ng Ama sa ating pong Panginoong Jesus. Glory to God. So kung nais niyo po na kung saan ay atin po itong maunawaan, tayo po muna ay kung saan ay tumungo at tayo po'y manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, naririto po ang iyong pong mga anak. Panginoon, sapagat napakahalaga ang paghahanda, Panginoon, ng aming pong espiritu. Napakahalaga po, Panginoon, na manamnam po namin ang iyong pong mga salita. Sapagkat totoo po, Panginoon, ang salita mo po ang magpapaalala po sa amin ng mga iniwanan mo dito sa ibabaw ng lupa. Bago ka po, Panginoon, nag-ascend, Panginoon, doon sa kalangitan, pinatunayan mo kung gaano katotoo ang bawat salita na itinuro mo po sa iyo po mga alagad. Kaya Lord God, sa oras na ito, dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, manatili ang katahimikan sa lugar na ito. Manatili po, Panginoon, Lord God, ang pag-iibig, pagkakaisa at pagkakaunawaan upang patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng iyong pong salita. Kaya Lord God, samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. At ikaw po lamang ang maitaas. Ikaw po ang madakila. Ikaw po ang maluwalhati. At ikubli mo nga po ako sa iyong likuran, Panginoon. Upang ikaw, Panginoon, ang patuloy na maipakilala sa lugar na ito. Kaya Holy Spirit, kinikilala po namin na ikaw po, Panginoon, ang aming pong tagapagturo. Holy Spirit, ikaw po, Panginoon, ang aming comforter. Ikaw, comfort mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, Lord God, ng mga salita, na medyo ito po, Panginoon, ay makakasakit dakilang Ama. Panginoon, kayo po ang magpaunawa. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, kapag tinanggap namin ang katotohanan ang magpapalaya po sa amin. Kaya Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung kami po'y may kahinaan, Lord God, sa panahong ito, matanggap po namin ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu.
Kaya Lord God, muli, ako pinagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Panginoon, sapagkat kung hindi mo po ako masasamahan, wala po akong magagawa. Lada, sinabi mo sa aklat po ng John 15, Panginoon, verse 6, Panginoon, without you, I am nothing, Panginoon. Kay Lord, salamat po. Salamat po at sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So tayo po ay darako po doon po sa salita po ng ating pong Panginoon. Ating pong tinyan, yung sinabi po sa aklat po ng Mateo, chapter 21, verse 1 to 11. Hallelujah, Lord. Pahaba po ito, pero ito po ay ating pong namnamin po. Dahil nais ko po na yung pong salita po ng ating pong Panginoon dito, ay makita po natin kung ano nga ba yung mga bagay na nangyari po dito po sa aklat po ng Matthew 21, 1 to 11. Sabi po rito, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Glory to God. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali. Kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sayon ay ipahayag ninyo. Tingnan mo ang inyong mga hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, mas damot siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniuutos ni Jesus. Dila nila kay Jesus ang asno at ang bisiro. At sinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Marami naglatag ng kanilang balabal sa daan. Meron namang mga pumutol na mga sanga ng kahoy at ito inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. So praise God, hallelujah. Kung atin pong makikita na sa senaryong ito, nagkagulo ang mga tao. Yung sinabi po rito, glory to God. Doon po sa verse 10, nagkagulo ang mga tao nung kung saan dumating ang ating pong Panginoon na nakasakay sa asno. So ibig sabihin, meron po tayong dapat maunawaan dito, ano ba yung kahalagahan, ano ba yung dapat nating maunawaan tungkol po dito sa kung saan matagumpay na pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem. So tingnan po natin dahil alam po natin na ito po'y tinatawag po sa English na Palm Sunday. So ating pong tingnan, ano po ba yung ibig sabihin ng Palm Sunday? Glory to God. Hallelujah. Ating pong tingnan, glory to God, yung ipinauunawa po rito na kung saan dito po ipinaunawa ng ating pong Panginoon na ano ba nga ang ibig sabihin ng Palm Sunday. So ibig sabihin ng Palm Sunday, ito po ay tumatalakay doon sa ginawa ng ating pong Panginoon. Maaari doon sa kung saan sa mga laman po ng Biblia, dahil ito po ay 4 po na kung saan ay glory to God, na salita po ng ating pong Panginoon. Dito po ipinakikita, ano ba yung ibig sabihin ng Palm Sunday? Ang sabi po rito, Palm Sunday recalls an event in the Christian scripture. Glory to God. So ibig sabihin, ang Palm Sunday, ito po ay kung saan ito po ay sa mga Kristiyano, isinasagawa po ito. Na ang ibig sabihin po ng Palm Sunday, ito po yung kung saan pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem. Na dito po ipinakikita na merong ibig sabihin, meron pong dapat tayong maalala na kapag naisasagawa po o kung sa ating pong naaalala, yung kung tawagin niyo yung pong matagumpay na pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem. Sapagkat dito po ang simula na kung saan
isa sa katuparan yung sinabi ng Ama, glory to God, doon sa aklat po ng Matthew 20. At dito po ipinakita po rito na, ano po yung pong ipinaalala po dito ng ating pong Panginoong Hesus. Ating pong tingnan doon po sa aklat po ng Matthew 20, verse 17 to 19. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem, doon ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan. At ibibigay sa mga hentil, siya'y kukutsain, hahagupitin, at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. So kung ating pong titingnan dito po ay nangungusap ang ating pong Panginoon sa kanya pong mga alagad. Ipinagpapauna na ang inyong guro ay makararanas na kung saan siya ay parurusahan. Siya ay hahagupitin, siya ay kung saan ay tutudsain, at ito ay isang katibayan na talagang totoo, yung bawat salita na bibitawan, ito po'y nangyayari. Dahil ito po ay ipinahayag sa kanya ng Ama. Ito po yung misyon ng ating pong Panginoong Hesus, na sa pamamagitan niya, glory to God, yung lahat ng kanya pong sakripisyo, tayo pong lahat ang nagbibenepisyo. Dahil kung walang Hesus na namatay, kung walang Hesus na kung saan nagtiis ng hirap, kung walang Hesus na nagbigay ng buhay para sa ating mga kasalanan, wala tayong lahat dito. Baka tayo po'y para po mga tupa na kung saan naligaw at araw-araw parang pinapatay. Ano po ang ibig sabihin po nito? Sapagkat ang isang tao, pagka walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, sila po ay para po na kung saan ay mga hilong-talilong. Ang isang tao, pagka po walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, lagi po silang walang direksyon ang kanilang pong buhay. Ang isang tao, pagka walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, wala po silang takot na gumawa ng kasalanan. Kaya dito ipinauunawa po ng ating pong Panginoong Hesus, ipinapaalala na sa kanyang mga alagad, darating na ang panahon, ang anak ng tao ay hahatulan na. So ibig sabihin, ipinauunawa na dito doon pa lamang sa Matthew 20, chapter 20, 17 to 19, ipinauunawa ng unti-unti sa kanya pong mga alagad na magaganap na yung mga parusa na kanya pong mararanasan. Yung kung saan yung pong hatol ng sanlibutan, na walang iba na sabi nga ito, ang hahatol po sa kanya ay yung pong mga hintil. Kapag sinabi pong mga hintil, sila yung walang mga pagkakilala, hindi nila kinikilala sa Jesus na Panginoon na isinugo ng Ama para po sa atin. So dito po ipinauunawa po dito, glory to God, dito po sa Matthew 20, na ang sabi, at ibibigay sa mga hintil, siya'y kukutsain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit, muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. So ibig sabihin, kung ating pong aalalahanin, yung sinabing lahat ng ating pong Panginoon, nangyari na. Amen? Kaya pagitin po dito, glory to God, doon sa verse 20, chapter 20, verse 24 to 28, dito po ipinakikita kung ano po yung kanya pong gagampanan. Kung ano po yung kanya po na kung saan ay pinagdadaanan. Sabi nga po rito, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Ano itong pinag-uusapan po rito? Dahil dito po ay meron po na isang ina na lumapit kay Jesus. Na ito po yung mga anak po ni Zebedeo. Ang request, may request po dito, yung pong ina, na kung maaari po, ako po ay humihiling po sa inyo, kung maaari ang aking pong 2 anak, ay umupo sa kanan at sa kaliwa ng yung trono. Kaya dito po ipinauunawa po dito, nung marinig ito ng mga alagad, nagalit sila, ano kayo balang uupo? Yung balang 2, ay 12 tayo. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito, na doon sa kanyang 12 alagad, meron din nagkakaroon ng pagtatalo. Meron na kung saan yung naghahangad na sila lamang maparangalan. Sila lamang ang makaupo sa trono ng Ama. Na walang iba kundi ang ating pong Panginoon dahil siya iluluklok doon po sa right hand of the Father. So makikita po natin dito, ano po sabi po sa verse 25. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam niyo ng mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ay siyang masusunod.
Amen? 26, glory to God. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. So ibig sabihin, pinauunawa dito ng ating pong Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi basta-basta ang inyong mga sinasabi. So ibig sabihin, nirebuke ng ating pong Panginoon yung kanyang mga alagad. Dahil siyempre nagtatalo-talo siya, nagalit nga doon sa dalawa, sa ina. Dahil ang dalawa ang gustong maupo. Pero dito makikita po natin, ang nais ng ating pong Panginoon, kung nais nyo maging dakila, kinakailangan na dapat kayong maging lingkod sa iba. Ibig sabihin tayo pong lahat na naririto, ang ipinauunawa ng ating pong Panginoon, kung nais natin makasama tayo sa paghahari ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo pinaglilingkod. Amen? Ano po sabi po sa verse 27? At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. So ibig sabihin, hindi pwede na lagi tayong una. Hindi kinakailangan lagi tayo yung sikat. Hindi kinakailangan lagi tayo yung marunong. Pero ang ipinakikita po rito, kung nais, glory to God, maging una ay dapat maging alipin ninyo. So ibig sabihin, ipinakikita dito ng ating pong Panginoon, yung lahat ng susunod sa kanyang mga alagad, dapat para po tayo ay kung saan ay maging dakila, kinakailangan susundin natin yung magiging patotoo ng kanyang mga alagad. Dahil aalis na ang ating Panginoon. Kaya ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. So ibig sabihin, kung ang mga alagad, ibinigay sa kanila, kauna-unahan, ibinigay sa kanila yung kapangyarihan, dahil ang mga alagad, sila'y nakakita ng mga patotoo sa ating pong Panginoon. Ang mga alagad dito, ito nakakita lahat ng mga himala na ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya dito ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa verse 28? Glory to God. Hallelujah. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutupos ng marami. So dito po ipinauunawa ng ating pong Panginoon na siya bumaba po sa ibabaw ng lupa, hindi po para siya paglingkuran. Na siya kaya po siya bumaba sa ibabaw po ng lupa para maging isang alipin, isang mababa, isa na kung saan ay hamak. Dahil ito po yung pagkakakilala ng mga Hentil sa kanya. At pinatunayan naman na talagang siya ay nagpakababa. Kaya kung atin pong makikita, yung pagpasok niya sa Jerusalem, na siya po ay nakasakay sa isang asno, dito po ipinakikita ng ating pong Panginoon, siya po ay isang dukha. Siya po ay isang mababa. Siya po ay isa na kung saan ay hindi pa dinadakila. Dahil kung siya po ay isa pong hari na, hindi siya sasakay doon sa isang asno. Maaari siya po ay dala na isang karwahe na punong-puno ng palamuti at siya po ay kung saan ay nakasuot isang hari, pero siya ay bumaba doon at ipinakita siya ay napakababa. Nasa kanya po yung pagiging isang mapagpakumbabang tao, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pag-ibig. So makikita po natin dito, kaya po siya doon sa asno nakasakay. Upang ipakita na yung hari na inyong pinupuri o yung kung saan yung inyong Jesus na kung saan dinadakila, siya ay mayroong isang puso na mababa. Punong-puno na kung saan pagmamahal sa kanya pong kapwa. Dahil kung hindi niya ito isasagawa, hindi maisasakatuparan ang ipinangako ng ating pong Panginoon. Hindi maisasakatuparan yung kung saan ay propesiya sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung ating pong makikita po rito, doon po sa kung saan sa kanya po na kung saan ipaglalakbay at ipinaunawa po sa kanyang alagad. Dahil siya po ay parurusahan na, siya po ay kung saan ipapako na sa krus. Kaya dito po ipinakikita, ito pong Palm Sunday, ito po ay simbolo ng simula na ng kanyang sakripisyo. Simula na kung saan ihahanda na niya ang kanyang sarili, ihahanda na niya ang kanyang katawan upang siya ay kung saan maging isang handog na buhay. Upang siya ang maging isa na kung saan ay ibinigay ng Ama para iparamdam sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Kaya makikita po natin dito,
ating puntin niya yung sinabi to na kung saan siya ay pumunta dito, siya po pumunta rito at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Paano natin ito mapapatunayan na talagang totoo na siya po'y pumunta po rito? Ano po sabi sa aklat po ng Romans 3:25 and 26? Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi niya rito? Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So doon po sa aklat po ng Roma, na dito po ipinakikita na talagang totoo ang ating pong Panginoon, siya po yung kung saan may puso na dalisay na kinakailangang ihandog para sa kaligtasan ng lahat. Ano po sabi po rito? Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi po sa verse 26? Hallelujah, Lord God. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ano po nais ipaunawa po rito? Dahil sinabi nga po siya'y bumaba sa ibabaw ng lupa upang ialay ang kanyang buhay para po sa pagtubos sa marami. So ibig sabihin tayo pong lahat na sumasampalataya sa ating pong Panginoon, kapag ikay naniwala sa ating pong Panginoon, gaano man ang ating pong pinagdadaanan, tayo po'y magtatagumpay. Dahil kung paano ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa lahat ng mga akusasyon, tayo rin ay magtatagumpay sa lahat ng ating pong pagdadaanan. Amen. Dahil siya po lamang yung matuwid. Siya po lamang yung karapat-dapat na kung saan ay ialay ng Ama para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya makikita po natin dito, sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon pag-aalay ng kanya pong buhay, sa pamamagitan ng ginawa ng ating pong Panginoon na walang natakpuan sa kanyang kasalanan, na siya yung matuwid, na siya yung karapat-dapat na maging handog, makita po natin dito, tayo pong lahat ay nakalaya sa kasalanan. Kaya hindi na po tayo na kung saan ay sinner. Tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon na tayo righteous sa kanya pong harapan. Bakit po? Sapagkat kung atin lagi pong aalalahanin yung ginawa sakripisyo ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka na maaalipin ng kasalanan. Kung aalalahanin po natin ang ating Panginoong Jesus, siya ay matuwid, pero siya ay nagpakababa. At makikita po natin na tayo rin ay magiging matuwid sa paningin ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinakikita yung pag-aalay ng buhay ng ating pong Panginoon. Ito po yung kanya pong ginawa. Para tayo po ay tubusin sa kasalanan. Amen? Next po, glory to God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Epeso? Idinadalayan ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagkapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ni siyang makilala. So ibig sabihin dito po, ito po yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso, na mismo ang ating pong kapatid na si Apostol Pablo, idinadalangin ang lahat po ng mananampalataya. Idinadalangin ng mga tiga-Epeso na kung sa'y maranasan na sa pamamagitan na kung saan ang ating pong Panginoong Hesukristo, tayo pong lahat ay kung saan ay mapagkalooban ng Espiritu. At kaya po tayo nariritong lahat, tayo po'y may Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ito yung naging ebidensya na tayo po'y anak ng Diyos. At ito po'y ipinakikita na ang sabi niya, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu na karunungan at pagpahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. So ibig sabihin yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon, ito po yung Espiritu na nananahan sa bawat isa po sa atin. Ito po yung sinabi po sa aklat po ng Romans 8, verse 14 and 15, na ang ebidensya na tayo po ay anak ng Diyos, yung Espiritu ng ating pong Panginoon ipinagkaloob sa atin upang tayo po'y malaya na makatawag sa Kanya ng Aba, Ama ko. So ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng isang relasyon. Hindi na po tayo anak sa labas. Hindi na po tayo anak ng dyablo, kundi tayo po'y anak ng Diyos na kataas-taasan. Ito po yung ginawa ng ating pong Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay para po tayo matubos. Amen.
Sa sanlibutan po, ang tinutukoy dito ng ating pong Panginoon. Yung pag-aalay ng kanya pong buhay para po sa lahat ng mga kasalanan. Glory to God. At ano po yung sabi niya po, glory to God. Sa aklat po ng 1 Timothy. 1 Timothy, glory. 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6. Na dito po yung pinatutunayan na talagang meron pong namamagitan para po sa atin. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos. Sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Glory to God. Verse 6, hallelujah. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Amen. At ang katotohanan ito'y pinatunayan sa takdang panahon. So nangyari na po ito. Pinatunayan na kung saan na ang ating pong Panginoong Yesus inihandog siya. Glory to God. Upang patunayan na sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo, merong namamagitan sa atin. Meron namamagitan kapag tayo pinananalangin, meron pong Jesus na kung saan namamagitan para po sa ating pong pagdulog. Amen. Meron po tayong Jesucristo na kung saan inialay ang kanyang buhay at siya'y buhay na naroroon sa kanan ng Amang makapangyarihan na pinatutunayan na talagang totoo sa takdang panahon ito po'y pinapangyari upang siya ay ating pong maalala anuman ang ating pong pinagdadaanan, hindi ka mag-atubili na tumawas sa Kanya. Amen. Sapagkat merong Jesus na naghihintay na tayo tumawag sa panahon ng ating pong pangangailangan. Merong Jesus na kung saan nag-alay ng kanyang buhay para sa panahon ng tayo pinahihirapan, ating pong maalala na meron po tayong pag-asa. Meron po tayo na kung saan ikapayapaan sa ating pong buhay. At ang nagbigay nito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen po. So makikita po natin ano po yung sabi po sa aklat po ng Romans 8. Hallelujah. Romans 8, 1 and 2. Kaya nga wala nang kahatulan parusa sa mga tao na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sino po ito? Walang iba kundi si Apostol Pablo. Na dito po ipinauunawa na kapag tayo po'y nakipag-isa na kay Kristo, wala na po tayo sa kahatulan. Pinalaya na po tayo. Kaya kung tayo po'y naniniwala na ang ating pong Panginoon, na ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya yung inialay para po sa atin, ibig sabihin, hindi na po tayo na kung saan ay alipin ng kasalanan. Hindi na po tayo na kung saan ay hahatulan pa ng kamatayan na pagpunta sa apoy ng impyerno. At tayo pong lahat ay nakalaan na sa isang buhay na walang hanggan. Ano sabi niya po sa verse 2? Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan. So ibig sabihin, ipinauunawa ni Apostol Pablo na talagang totoo yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin, ito yung gumagawa sa ating pong buhay. Kaya kung tayo po'y may Espiritu ng Diyos, hindi na po tayo maaalipin pa ng kasalanan. Hindi na po tayo na kung saan ay i-enjoy pa natin yung mga kasalanan na nagagawa sa sanlibutan ito. Sapagkat tayong lahat ay pinalaya na. Kaya ito yung pinauunawa ng ating pong Panginoon. Praise God. Na inialay ang kanyang buhay para po sa pagtubos sa marami. At tayo pong lahat, yung marami dito. Tayo po yung tinubos ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo ang ating pong Panginoon ay ipinauunawa na ito po yung kahalagahan ng pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem upang isakatuparan ang mission niya. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, ating pong balka ng Matthew 21, na kung ating pong makikita kung gaano ka-powerful ang bawat salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 21, 2 and 3, na dito po makikita natin na yung pong isinakatuparan ng ating pong Panginoon. Na sabi nung sila po ay pumasok na, glory to God, papunta na po sila ng Jerusalem, na alam niya na sa lugar na yon siya ay hahatulan na. So ang sabi niya rito,
Pumunta kayo sa susunod na yun at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama, glory to God, ang kanyang anak. Halagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. So kung atin po makikita, doon po sa sinabing iyon ng ating pong Panginoon, yung kanyang mga alagad agad sumunod. So bawat salita na lalabas sa ating pong Panginoon, it's so powerful. Amen. Ating pong tingnan, ano po sabi po sa verse 3? Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan ko iyon. Kailangan iyon ng Panginoon at bibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. So dito po, habang ito po'y binabasa ko, nakikita ko talagang ang ating pong Panginoon. Hindi pa siya nag-a-ascend sa langit. Glory to God. Siya po ay powerful na. Siya po ay all-knowing God na. Bakit po? Hindi pa niya nakakausap yung may-ari ng asno. Sinabi agad sa kanyang mga alagad. Diba? Kunin nyo. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, kailangan niya ng Panginoon nyo. So, ibig sabihin, makikita po natin dito, yung ating pong Panginoon, kapag siya po'y nag-utos, na andun agad ang kapangyarihan. Napakalayo, kung mag-isa yung lugar, para kunin yung asno, para kanya pong sakyan. May nagtanong ba sa mga alagad, bakit mo kukunin yan? Ay amin yan. Pero kung ating po makikita, nangyari po ang lahat ng ito. So pinatutunayan po dito, na kapag ang ating pong Panginoon ay nagsalita sa kanya pong mga alagad, na andon ang kapangyarihan. Kapag ang ating pong Panginoon ay may inyutos at sumunod, kalakip ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita po rito, naririto na kung saan, dahil ito po'y misyon ng ating pong Panginoon, walang nagiging hadlang. Walang nagiging balakid. Kaya kung ating pong makikita, kapag ang ating pong Ama ay nagsalita at isinakatuparan ng kanyang pinagsabihan at ito'y sinunod, mararanasan ang kapangyarihan. Dahil ang ating pong Panginoong Jesus, once na nagsasalita ang Ama, siya po'y laging nakikinig. Kaya dahil ang ating pong Panginoong Jesus, siya po ay laging nakikinig sa tinig ng Ama, kaya lagi po siyang may kapangyarihan na nararanasan buhat sa ating pong Ama. Kaya ano po sabi niya po sa pagdating po sa verse 4, glory to God, hallelujah. Verse 4 po na Matthew 21, glory to God. Sa gayon, natupad ang sinasabi ng propeta. Ano po yung tinutukoy niya po rito? Glory to God. Yung po sinabi sa aklat po ng Matthew 1, verse 22, na kapag sinabi nung unang panahon ng mga propeta, ito po'y nangyayari. Dahil ano po yung sinabi po sa aklat po ng Matthew 1, verse 22, may ipapanganak at ipaglilihi na isang lalaki na ito yung ating Panginoong Hesus. So ngayon nagkaroon po ng katuparan na siya yung gagamitin ng ating pong Panginoon na magliligtas ng sanlibutan. Kaya dito po ipinauunawa yung lahat ng lumalabas sa bibig ng ating pong Panginoon, glory to God, ito po'y nangyayari. Ano po sabi po sa verse 5 po, glory to God. Verse 5. Sa lungsod ng Sion ay ipapahayag ninyo, tingnan mo ang inyong hari ay dumarating, siya'y mapagpakumbaba, mas damot siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. So ibig sabihin dito po sa kung saan, sa aklat po ng Sekaraya, ito po'y ipinaunawa na, ipinahayag na kay propeta Sakaraya. Ano po sabi po sa Sekaraya, chapter 9, verse 9? Parehong-pareho po yung sinabi ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Sekaraya? Ito po'y mga propesiya na pinatunayan na kapag sinabi ng ating pong Panginoon, ito po ay kanya pong gagawain. Glory to God. Hallelujah. Sekaraya chapter 9, verse 9. Na kung saan na makikita po rito na talagang totoo, itinupad ng ating pong Panginoon. Ito pong Matthew 21, verse 5. Ito po noon pa lamang sa unang panahon sa Old Testament, sa book na Sekaraya, pinakita po rito na talagang totoo. Meron pong darating na kung saan isang hari nakasakay doon po sa asno at doon ay marami po na sumalubong po sa kanya. Glory to God. Sekaraya 9, chapter 9. Hallelujah. Natupad ang mga propesiya. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Chapter 9, verse 9. Ang sabi po rito, glory to God, magalak kang mainam
o anak ng babae ng Sion. Humayaw ka, o anak ng babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay napaparito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. So ibig sabihin, ayan po yung sinabi po sa aklat po ng, doon po sa aklat po ng Sekaraya, natupad dito po sa aklat po ng Matthew 21, na talagang totoo na kung saan na nagdidiwang ang lahat ng tao. Glory to God, sapagkat nakita nila na nagkaroon ng katuparan. Kaya dito po sa Matthew 21, makikita po natin na maraming tao yung kung saan ay sumalubong sa ating pong Panginoon. Sapagkat lahat ng nasusulat at ito'y isinakatuparan, ibig sabihin powerful ito. Ibig sabihin totoo ang nagsalita. Ibig sabihin makapangyarihan ang bawat lumalabas sa tinig ng ating pong Panginoon. Sa Old Testament pa ito, ipinahayag na. At ngayon po, dito po sa 21, na pangyari po ang propesiya ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng, glory to God, ng Isaiah 62 verse 11. Glory to God. Na talagang pinatutunayan yung pong tagapagligtas. Glory to God. Ito po'y dapat po nating maitanim sa ating pong mga puso. Behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world. Say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Behold, his reward is with him, and his work before him. So, ibig sabihin, sinasabi nila, dumating na ang tagapagligtas. Amen, darating sa inyo ang tagapagligtas. At sasabihin nyo, ito yung kung saan, yung nakasakay sa isang asno, na kung saan ay magsasabi, thy salvation cometh. Dumating na ang tagapagligtas. Glory to God. At ang mga reward sa Kanya, ito'y gagawain niya. Ibig sabihin, lahat ang susunod sa ating Panginoon. Lahat ang sasampalataya sa isinugo ng ating pong Panginoon. Lahat ng pangako sa atin, ito'y ating makakamit. Mararanasan po natin lahat ng reward. Kaya sa bawat paghihirap po natin, sa bawat ating paglilingkod sa ating pong Panginoon, ipagkakaloob sa atin ang reward na ating pong minimithi. Dahil hindi po tayo magkakaganito. Hindi tayo po magtitiis na dapat sana tayo nagliliwaliw o dapat tayo sana tayo naghahanap buhay. Pero bakit kayo naririto? Sapagkat alam po natin na ating pinupuri, sinasamba ang hari ng mga hari, ang Diyos na makapangyarihan, na alam po natin na siya ang magre-reward sa lahat ng ating pong ginagawa. Siya po yung kung saan na nagpadala sa atin. Siya yung kasay kumikilos at kumagawa sa ating pong buhay. Kaya ipinauunawa po rito, ang mga propesiyang ito ay nagaganap sa ating pong buhay. Amen? Ano po sabi niya po sa verse 6 and 8? Glory to God. Verse 6 and 8 ng Matthew 21. Hallelujah, Lord God. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniuutos ni Jesus. 7. Dila nila kay Jesus ang asno, ang bisiro, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. 8. Marami naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, meron naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. So bilang pagbubunyi, bilang pagsalubong sa ating pong Panginoon, dahil ito po yung kaparaanan na kung saan yung mga tao na naghihintay sa Mesaya, ang kanilang ginawa, sinalubong nila at sila nagbunyi sa ating pong Panginoon. Yung mga balabal, kung saan ay kung saan ay pag-welcome, iniligay na sa kalsada ang mga balabal. At ang iba may pumutol ng puno ng kahoy. At ibinawagayway sapagkat dumarating na yung hari ng mga hari, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa, magpapagaling ng lahat ng may mga karamdaman. Kaya sinasabi nila, purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya dito po yung pinakikita, yung kalang maalab na pagtanggap sa ating pong Panginoon, sila po'y puspos ng kagalakan. Sila po'y naroroon yung kung saan, yung kalang puso na lungkot, nagkaroon sila ng kagalakan. Nagpupuri sila sa ating pong Panginoon. Sinasamba nila ang ating Diyos na buhay. Ano po sabi niya po, glory to God, sa verse 9, glory to God, hallelujah. Nagsisigawan. Amen. Ang mga taong nauna at sumusunod sa Kanya, sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So yung mga taong yon, nasa ulihan,
nasa unahan, na sumusunod doon sa asno, na sakay ang ating Panginoon, sila po'y nagpupuri. Sinasamba nila. Amen. Dinadakila nila ang ating Panginoong Hesus. Sinasalubong ng mga tao. Dahil naandoroon yung kanla na kung sa'y pag-asa. Dahil dumating na ang Mesayas. Ano po sabi nila? Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So nagpupuri. Kaya ito po yung hinahangat po sa atin ng ating pong Panginoon. Kung totoo na ikay naniniwala kay Jesus, dapat lagi tayo nagpupuri. Kung tayo naniniwala sa isinugo ng ating pong Panginoon, paggagising pa lang natin sa umaga, sasamba na tayo sa ating Panginoon. Pupurihin na natin siya. Dadakilain natin at lagi natin sasambahin ang kanya pong pangalan. Sapagkat totoo, ito yung nais ng ating pong Panginoon no kung paano sa unang panahon, ginawa ito ng mga taong ito na nakaranas ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Ngayon sa ating buhay, dapat lagi natin ginagawa ito. Lagi natin sasambahin ang ating pong Panginoon. Lagi natin pupurihin. Lagi natin pahasalamatan. Lagi tayong lalapit at magpakumbaba sa Kanya. At mararanasan natin yung lahat ng ating pong minimiti. So kung ating pong titingnan, ano po yung pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon? Dito po ay kung saan na ipinakita po rito na napakahalaga po yung ginawa ng mga taong ito, pagbubunyi sa ating pong Panginoon. Pagsalubong sa hari na kung saan na maaari ito po nagbigay ng inspirasyon sa ating pong Panginoon. Dahil alam niya na siya'y mamamatay na. Dahil alam niya na siya ay hahatulan na. Dahil alam niya na siya'y ipapako na sa krus. Kaya ito ang pasimula ng paghihirap ng kalooban ng ating pong Panginoon. Pero dahil sa ito po'y mangyayari, ito po ay kanya pong tinanggap. Kaya siya po, kung ating pong titingnan, doon po sa aklat po ng Matthew 26, siya po'y nanalangin po dito. Mataimtim na panalangin sapagkat alam niya, siya po'y hahatulan na. Ano po ang sinabi po doon sa verse 10? Na kung saan, sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. So ibig sabihin, na dito po ipinakikita. Kaya yung mga hinti na namumuno sa lugar ng Jerusalem, ito ang naging daan para lalo silang magkaroon ng maalab na pagnanasa na parusahan na ang Jesus na ito. Bakit? Kasi nakita nila nagulo ang mga tao. Nakita nila na itong maaari ang kala iniisip, kaya sila ay kung saan ay nagkaroon ng pagnanasa na ito'y hulihin na, papatay na, at kung saan ipako na sa krus. Sapagkat alam nila na nangangaunti na ang nananampalataya sa kanilang pananampalataya. Kaya ang nangyari, ang mga tao dito ay nagkagulo. Nagsisigawan. Maaari may mga umiiyak. Maaari may mga lumuluhod. Maaari dito yung kung saan ay yung mga nakaranas ng himala ng ating pong Panginoon. Sila po yung sumunod sa ating pong Panginoon. Sila ay nagpupuri at nagbubunyi. Kaya dito po ipinakikita na talagang totoo ang ating pong Panginoon ay merong malaking gagampanan sa ating pong buhay. Kaya tayo po maaari sa lugar po natin. Kapag tayo pinakikita po sa atin ang pagbabago sa ating pong buhay, ito po yung nagpapatunay na meron tayong Kristo sa puso. Kapag nakikita po doon po sa ating pong lugar na kinaroroonan, na sa kabila ng lahat na dumaranas po tayo ng mga problema, ay nagagawa pa natin magpuri sumamba sa ating pong Panginoon, ito'y pagkapatunay na si Jesus ang naghahari sa ating pong buhay. Sapagkat ang isang tao kapag siya po'y walang Kristo sa kanya pong puso, kaunting problema, naririyan ang punong-puno ng takot. Lalo sa panahon ngayon. Marahil napakarami po ngayon ang nagkakaroon po ng kabalisahan. Dahil lagi po may mga nababalita, mawawala na ng gasolina, glory to God, mawawala ng kuryente, magkakaroon ng taghirap, mawawala na ng makusana yung mga supply. Kung ikaw ay isang natural na tao, minsan mababalisa ka. Paano kaya yan? Paglalakad ang aking mga anak, mga nag-aaral. Sakay ako ng mga pantuition. Kung ganito ang nagaganap sa ating pong bansa. Pero totoo, ang mga taong nahasang libutan, punong-puno ng takot.
Pero dahil tayo ay may Kristo sa ating pong puso, sabihin man nila umubot pa ng 150 ang gasolina, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako matatakot dahil may Kristo ako sa aking puso. Mawala naman man ang pagkain, hindi ako matatakot sapagkat ang aking Panginoon nangako that my God shall supply all my needs. Amen. Ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pong pangangailangan. Kung ikaw ay dumadaan sa matitinding mga problema, may pangako ang ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Mateo 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan po yung nais ng ating pong Panginoon. Huwag tayong matatakot dahil meron tayong Kristo. Meron tayong Jesus na nagtagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Meron tayong Jesus na nangako, I will never leave you nor forsaken you. Hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Kaya nais ay paunawa po dito ng ating pong Panginoon. Ano man ang sitwasyon na dumaan sa ating pong buhay, lagi po tayong magalak. Lagi po tayong magpurit sumamba sa ating pong Panginoon. Lagi po nating awitin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, awitin mo na yung pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka. Kapag ganyan ang ating pong aawitin sa pagkaumaga, malilimutan mo na ang mahal ng bilihin. Malilimutan mo na ang pagtaas ng gasolina. Malilimutan mo na yung taghirap na sinasabi nila sapagkat meron tayong tagapagligtas. Hindi na magtatagal, mapapawi na ang kaguluhan sa Middle East. Amen. Bakit? Merong mga anak ng Diyos na nanalangin. Merong mga anak ng Diyos na lumuluhod. Merong mga anak ng Diyos na kusay tumatangis para ang lahat ng bagay mapawi na. Kaya nangyayari ang mga kaguluhan, tayo piginigising ng ating Panginoon. Baka wala ka ng panahon sa pananalangin sa buong daigdig. Baka wala ka ng panahon sa pagluhod sa ating Panginoon. Baka tayo naaalipin pa ng gawa ng mundo. Pero lagi po nating alalahanin, anuman ang kaguluhan ang ating sasambitin, this is the day that the Lord has made. Amen. Ang lahat ay pinahintulot ng ating pong Panginoon para maalala natin, para mapatunayan natin, meron tayong tagapagligtas. Meron tayong Diyos na mabuti tapat. Meron tayong Diyos na makapangyarihan, na kailanman hindi tayo pababayaan. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sapagkat siya po ay nangako. Siya'y mamamatay at sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na muli. Amen. Kaya kung tayo pinaniniwala na ang ating pong Panginoon ay buhay, bakit ka matatakot? Ay buhay siya. Bakit ka matatakot? Eh tayo anak ng Diyos. Tayo tagapagmana ng kanyang kayamanan sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa, sa iyong ating tatay na may-ari ng lahat ng bagay. Bakit ka mababalisa? Amen? Kaya ano ang sabi niya sa aklat po ng Pilipos 4:6? Huwag kang mabalisa sa lahat ng bagay. Sa halip, ang lahat ay dalahin mo sa pamamagitan ng pananalangin na may daing at pasasalamat. At ang Diyos ay magbibigay ng di malirip na kapayapaan sa ating po mga puso. Alisin natin ang takot. Lagay po nating aalalahanin ang paalala po sa aklat po ng 2 Timothy, verse 1-7. Hindi tayo pinakalooban ng espiritu na katatakutan. Ang ipinakaloob sa atin ng ating pong Panginoon ay spirit of power, spirit of love, and spirit of sound mind. Espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng kahinahunan. Kaya kapag tayo po ay lagi pong takot, mawawala na sa atin yung kapangyarihan. Kapag lagi po tayong takot, mawawala na sa atin ang pag-ibig. Kapag tayo po ay lagi may takot, mawawala na sa atin ang kahinahunan o kababaan ng loob. Bakit po? Sapagkat ang takot po, ito po ay kabaliktaran ng pananampalataya. Kaya po natatakot ang mga tao, wala siyang pananampalataya. Kaya kinakailangan ang takot, palta mo ng pag-ibig,
Palta mo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At palta mo ng kababaang loob. Amen? Kaya yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin. Kaya meron pong isineselebrate na Palm Sunday upang maalala po natin na merong Jesus na nagtagumpay para sa atin. Merong Jesus na kung saan ay nakaranas, na kung saan mga pag-uusik upang kung maranasan natin ang pag-uusik, ang lagi nating aalalahanin. Si Jesus, banal, matuwid, pero siya inusit. Kaya kung ako man nakararanas ng pag-uusik, luluhod ako sa Diyos. Amen? Hahanapin ko yung mukha ng ating Panginoon. Sapagkat yung kanyang awitin, the more I seek Him, the more I found Him. The more I found Him, the more I love Him. Amen? Kaya lagi po nating hanapin ang ating pong Panginoon. Lagi po tayong lumuhod sa presensya ng ating pong Panginoon. Lagi nating gawain ang tayo magpakumbaba sa paanan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nagpapakumbaba'y itinataas. Amen? Pero ang nagmamataas, kanyang ibinababa. Kaya salamat po sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang katagumpayan ay nasa sa atin na. Amen? Ano po sabi po, last verse po, Matthew 28, verse 18. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Ang sabi po sa akin po ng Matthew 28, hallelujah, Lord God. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa lahat, sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin, all power, ipinagkaloob na sa atin ng ating pong Panginoon. Sino po nagsasabi ito? Si Jesus ang nagsasabi. Kung ipinagkaloob sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng sasampalataya sa Kanya, mararanasan din ang lahat ng kapangyarihan. Amen. Sapagkat ito yung pangako ng ating pong Panginoon. Upang anuman ang sitwasyon, alam po natin ang Diyos ang may control. Amen. Kaya mabuti po ang ating pong Panginoon. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. O Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Lord, maraming pong salamat sa iyo pong mga salita. Na Panginoon, lahat po ng mga propesiya mo, dakilang Ama, ito po'y aming pong pinaniniwalaan. Sapagkat ikaw po, Panginoon ng Kristo. Ikaw po ang Jesus na nagtiis ng hirap. Ikaw po ang nangako, dakilang Ama. Panginoon, na sino man lumalapit sa iyo, hindi mo iaaboy, Panginoon. Lord God, na sino man lumalapit sa iyo, Panginoon, na napapagal, nahihirapan, nabibigatan, bibigyan mo po ng kapahingahan, dakilang. Kaya Lord, maraming pong salamat, dakilang Diyos. Sapagkat ikaw po'y handog na buhay, Panginoon. Ikaw po'y napako, pagdating ikatlong araw, ikaw po'y nabuhay, Panginoon. Kaya kung ito po'y naranasan mo, dakilang Ama, Panginoon, aalalahanin po namin ang iyong salita, Panginoon, na kung ikaw po ay nabuhay, lahat ng sasampalataya sa iyo, mamatay man o mabuhay, mararanasan po namin ang iyong pong pangako na sa araw ng iyong pong pagbabalik, Panginoon, makakasama ka namin, Panginoon. Lord, ito po yung pong aming pong pangako na yung pong inaasahan, na aming pong inaasahan. Kaya kung anuman, Panginoon, ang mga hirap na pinagdadaanan, anuman ang mga kaguluhan, kami po'y hahawak sa mga pangako mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat ikaw po, O Diyos, ang aming pong kasakasama. Nakikita mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Nababasa mo ito, Panginoon. Lord, sapagkat ikaw, Panginoon, ang may likha po sa amin. Bawat pintig, Panginoon, ng aming puso. Bawat aming pong paghinga, Panginoon. Ang lahat na ito'y alam mo, dakilang Diyos. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa. Maalis ang takot, Panginoon. Kundi Lord God, lagi po magtiwala at umasay sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Tunay nga pong napakabuti mo, wala ka pong katulad. Lord God, maaliw po kami, Panginoon, ng iyong mga pangako. Lord God, sapagkat ang sabi mo po, Panginoon, sa aklat po, Panginoon, Lord God, ang John 14, verse 26. Panginoon, ang Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa amin, dakilang Ama.
Ito po ang amin po magiging tagapagturo ng lahat ng bagay. Ito po magpapaalala po, Panginoon, ng mga salita mo, dakilang Ama. Lord God, sapagkat sabi mo sa verse 27, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, hindi niyo ito matakbuhan sa sanlibutan. Kaya huwag kayong magulimihanan. Lord, totoo, ikaw po ang aming kapayapaan. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang nakakaalam po ng lahat ng bagay, dakilang Ama. Kaya, Lord God, kami pong lahat ay naririto bilang kami po yung mga anak mo, Panginoon. Lord God, Panginoon, ang pangako mo, O Diyos, sa aklat po, Panginoon, ng Deuteronomy 31, Panginoon, verse 8. Kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi kami matatakot. Ni panlulupay-pay man, Panginoon. Sapagkat ikaw po nangako, Panginoon. Lord God, na kung paano po, Panginoon, ang karagatan, Panginoon, para lamang makalaya ang mga Israelita sa pagkakaalipin ng mga Ehipsyo, Panginoon. Hinawi mo ang karagatan, Panginoon. Lord God, kung nahawi mo po ang karagatan, Panginoon, kaya mo ring hawiin, Panginoon, ang lahat ng gumagambala sa aming kaisipan. Kaya mo po, Panginoon, Lord God, Panginoon, palisin ang lahat ng mga kaguluhan. Palisin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, Lord God, ng katatakutan sa aming pong buhay. Sapagkat kami po, Panginoon, ay pinalaya mo na, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, dakilang Ama. At sa oras na ito, O Diyos, sa iyo ko pong lahat, ipinagkakatiwala ang iyong mga anak na naririto. Lord God, na mga salita mo, O Diyos, na kanila pong narinig, ito po, O Diyos, ang maging daan ng kalayaan, Panginoon. Magsilbing pag-asa, magsilbing kalakasan, na ikaw, Jesus, ay bumaba sa ibabaw ng lupa. Ipinaramdam mo na ikaw ang Diyos na napakababa, punong-puno ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa. Kaya salamat po, Panginoon. Maranasan ng bawat isa ang lahat ng ito. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all.